Ang susunod ho ay representative naman, pakinggan ho natin ang hinaing ng mga solo parents. Meron ho silang representative dito ng solo parent. Ito, si Mami, go ahead. Ano ang pangalan nila? Test publiko po. Sir Bongbong, may katanungan lang po ako tungkol po sa mga solo parent. Bilang po ako po yung mga kapatid at mga hipag na solo parent, ano ba ang mga programang makabuluhan ang ibabahagi nyo sa mga kagaya nilang solo parent? Kasi usually po, ang nagagamit lang po nila, lalo na sa mga gobyerno, ay ang 7 days leave lang nila. Ano ba ang magagawa po ninyo na maitutulong sa kagaya po nilang mga solo parent? Ano bang pinakakailangan ninyo? Ako, ang iniisip ko kagad ay yung mga daycare para at least meron kayong paglalagyan. Ang problema, yung mga daycare worker natin, mga volunteer lang sa barangay. At kaya isinusulong ko nga at matagal ko nang sinasabi na dapat bigyan natin sila ng honorarium para talaga magawa nila yung trabaho rin na mabuti. So, dagan natin yung daycare center. At ano pa sa palagay mo ang kailangan ninyo para maging mas solo parent po, mahirap ang buhay ng single parent eh. Totoo po, lalo na po yung mga nasa government po, ang leave lang po ang binibigay sa kanila is 7 days leave. Lalo na yung mga solo parent na nasa government na nagtatrabaho. Parang hanggang doon na lang po ang tulong na ibinibigay ng gobyerno natin. Ano ba yung mga pwedeng ibahagi po? So anong sinasabi, paano natin pagagandahin? Kung imbis na 7 days, kung meron ba silang may babahagi na kunyari sa mga anak po nila, mga libreng papaaral po sa mga kagaya nilang solo parent na wala talagang katulong na mga ama. So sila lang po yung nagpapaaral po sa kanilang mga anak. Ano bang sana maisama sila na kunyari solo parent po siya, yung anak po niya malibre man lang sa pagpapaaral sa kolehiyo. Sir, makasingit lang po ako. Sinasabi ho ni nanay, bukod po doon sa mga libreng tuition dahil sa public school, baka makatulong ang gobyerno sa baon, sa school supplies. Yun ho yung sinasabi. Kasi nga, tuition fees, ganun po. Mag-isa lang ho siya mga uniforme. Maraming ginagawa dati pa. Dati ginagawa yan ng Department of Education na yung feeding program na tinatawag. Na pagka dinala yung bata sa eskwelahan, hindi na iisipin ng magulang kung saan kakain. At doon na kasama na sa pagpapaaral dahil lumabas kasi maraming mga bata hindi makapasok dahil gutom at nagtatrabaho, kailangan magtrabaho. Kailangan kundi may sakit na wala namang nag-aalaga dahil ang magulang ay ang single parent ay kailangan magtrabaho. Kaya yan ang siguro ibalik natin yung programa na yan para hindi lamang kasi serbisyo, hindi lang yung pag-aaral, para maging magandang pag-aaral ng bata, kailangan healthy siya. Yes po. So dapat sa eskwelahan tinitignan siya. Opo. At may konting konting magche-check up lang para makita na wala namang karamdaman yung bata. O baka payat lang masyado, kulang sa pagkain, meron namang feeding program. Yung ibang nangyayari sa ibang eskwelahan, lagi hindi nakakapunta sa dentista yung bata, lagi masakit ang ngipin, hindi makapasok, hindi makapag-aral, binibigyan na naman ng toothbrush at saka toothpaste, yung mga ganun, yung mga simpleng bagay lang para yung magulang hindi na kailangan intindihin yung mga bagay-bagay na maliliit na bagay na nagiging sagabal sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Tapos yung napag-usapan na rin natin ng edukasyon, kailangan natin paramihin talaga yung scholarship. Yan po. Kailangan talaga bigyan natin ng scholarship. Salamat po. Kasi yung mga mahihirap na matatalino, na masipag, nawawala sa atin eh. Hindi natin natuturuan ng mabuti. Kailangan talaga paramihin natin yung scholarship para kung hindi kaya ng pamilya na halimbawa tinanggap siya sa kolehiyo sa abroad na napakaganda, na lahat gusto pumasok, magaling yung bata, nakapasok pero wala ang pambayad,